Hello po muli mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Samahan niyo po ang inyong lingkod mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga kababayan. Naglabas na po na statement ang palasyo at nagpahiwatig po at nagbigay po na statement ang Pangulo ng Bansa at nakangisi pa mga tamay, parang masaya pa po ang Pangulong Marcos. At kunan din po natin ang komento ang kanyang kapatid, mga kababayan, ang kanyang ate na si Senadora. Unahin po muna natin ang statement ng Pangulo sa pag-aresto po ng ICC, mga kababayan. Ito po ang Pangulo na parang masaya pa mga kababayan, nakangisi pa. Good evening, everyone. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Yan po mga tambay, ang pahayag po at talagang aprobado po at pinayagan niya po na madakip at makuha po ng Interpol dahil daw po may pananagutan tayo sa Interpol. Pero yung pagiging sinasabi pong hindi na tayo miyembro ng ICC ay hindi niya po binanggit yon mga tambay. Nakatutok lang po sa Interpol mga tambay ang Pangulong Marcos. Unbelievable. Pero yung pagiging hindi ka na miyembro at wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa ay hindi baliwala po sa Pangulong Marcos yon. Interpol lang po ang mahalaga sa kanya. Interpol mga tambay. Yung jurisdiction, wala na po siyang pakialam doon mga kababayan. Ito naman po ang sagot ng kanyang ate, ang kanyang manang Aimee mga tambay. Pakinggan naman po natin. At may nakuha na rin po tayong pahayag mula sa kapatid ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Aimee Marcos sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Narito ang statement ng Senador. Oo naman, oo. Mga waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako. Medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. At hindi ko maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman si Presidente Duterte.
So what is your reaction coming to that pag-arrest? As a friend. As a friend, Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Yan po mga tambay, ang senadora. Wala pong kaalam-alam daw sa nangyari mga tambay. At gululan daw po ang dulot. At hindi na raw po tayo natuto sa nangyayari po sa politika. Sobrang pamumulitika, gantihan sa politika. Ang tanong natin, ano po ang igaganti nyo? Ano po igaganti ng Pangulong Marcos kung gumaganti po siya sa politika? Gagantihan niya po ba yung malaking tulong na ibinigay sa kanya ng mga Duterte? Na ipalibing ang inyong ama sa libingan ng bayani? Kailangan po bang gantihan ito, ipakulong, ipahuli sa ICC? Yung po ba ang pagganti sa politika? At pagganti rin po ba sa pamumulitika na nakapasok po at nanalo bilang Pangulo ang inyong kapatid, ang Pangulong Marcos? Pagganti po ba ito? Ginawa po ba ito? Ganito po ba gumante sa mga tulong na ginawa po sa pamilya ninyo? Naangisi pa ang inyong kapatid habang nag-i-statement ng pagdakip ng Interpol, mga tambay, sa dating Pangulong Duterte. Pero ang kanyang ate ay nabigla daw, nabigla. Wala raw kalam-alam, mga kababayan. Pero masayang-masaya naman sa kabilang side. At nagdiriwang po ngayon ang mga kriminal, mga drug addict, mga masasamang tao po yata ngayon na nagdiriwang. Ang mga korap na mga politiko ay nagdiriwang po yata ngayon, mga tambay, sa nangyari po sa dating Pangulong Duterte. Sa kabila po ng kanyang katandaan, wala na pong respeto at paggalang, ni hindi man lang po nilitis sa sariling bansa. Dayuhan pa, mga tambay, dayuhan pa ang kumuha sa dating Pangulong Duterte. Hindi, darating din po naman yan, mga kabayan. Panapanahon lang po yan eh. Panahon po nila ngayon, sa panahon naman po na hindi na po sila ang nakapwesto. Ano naman kaya mangyayari sa kanila, mga kabayan? Sa dami po ng issue po ng korupsyon sa kanila. Grabe. Ibang klase po ang korupsyon sa kanila, mga kababayan. Pero dito sa dating Pangulong Duterte, ano po sinasabi, mga tambay? Grabe, no? Sa kanya daw, sa bloody war on drugs, mga tambay. Pinoteksyon na ng 6 na taon ang mga matitinong Pilipino, lalo po ang ginagawa po ng mga NPA, mga terorista, mga drug lord, at mga lulong sa droga na ayaw ng magbagong buhay. At ginawa pa itong pinagkakitaan, ginawang negosyo. At pati po ang ating bansa ay nasa narco. Naging narco politics na po noong mga panahon na yon. Mas pinoprotektahan po yata ng bagoong na Pilipinas ang mga katulad po ng mga kriminal, mga tambay. Mga addictus, mga lulong sa droga, mga kababayan. Kisa puro sa isang tao, isang presidente na talagang binuhos niya ang kanyang buhay. Mga kababayan, tapos makakita lang po tayo ng ganitong klase na statement. Mga kababayan, ibang klase. Pamumulitika. Ano ang makikita natin, mga kababayan, sa ginawa nito? Kaguluhan talaga ito eh. Wala pong tulong ito sa bansa natin. Wala pong tulong ito sa kahirapan natin. Ang nangyari pong tulong ay sa kanila. Dahil pinabagsak po nila ang talagang sinasabi po na magiging balakid po sa kanilang mga ambisyon at pangarap, na lalong patagalin at pahabain ang kanilang termino. At syempre po, wag na po silang mawala sa kapangyarihan. Ambisyon, mga kababayan. Sino po ba? Sino po ba ang nagsimula ng ayaw nang mawala sa kanilang kapangyarihan? Ang dating Pangulong Duterte ba?
Ang Vice President Sara Duterte ba ang sakim sa kapangyarihan? Kung sakim sa kapangyarihan ang mga Duterte, sa tingin nyo, magiging presidente ang Pangulong Marcos? Hindi. Kung sakim sila sa kapangyarihan. Hindi po sila sakim sa kapangyarihan, mga kababayan. Ito po yatang administrasyon natin ngayon ang sakim sa kapangyarihan. Nung makabalik sa pwesto, gagawin na po lahat. Lahat po ng balakid sa kanilang ambisyon, political, yan po ang mangyayari, mga kababayan. Nakita nyo po, ang dating Pangulong Duterte ay inilipad na po, papudang The Hague, Netherlands, mga tambay. Ibang klase. Kaya po, ano po ang napala natin dito, mga kababayan? Ano po ang napala ng mga Pilipino sa ganitong klaseng pamumulitika? Wala. Wala pong naitulong ito sa Pilipino. Ano po ang naitulong sa atin ito? Nakapagpababa ba ito ng bilihin, presyo ng bilihin? Nakapagpataas po ba ito ng Pilipino na magkakatrabaho? Nakapagpababa po ba ito ng krimen? Nakapagpababa ba po ito ng volume na pumapasok sa atin ng droga? At nagpababa po ba ito ng talamak na korupsyon sa ating bansa? Nagpaganda ba ito na ekonomiya? Di po ba hindi? Kaguluhan po ang dulot nito, mga kababayan. Tapos ngayon, mga tambay, nagawa po nila itong simpleng-simple. Napakabilis po nilang ginawa. Walang due process. Sobrang nagipit ang karapatang pangtao ni dating Pangulong Duterte. Hindi po umiral ang justices, ang fair justice. Antimano, dinampot ka ng ura-urada, mga kababayan. Ganun po katindi. Wala man lang kaabi-abiso. Antimano, hindi ka na pinagtagal sa Pilipinas. Oras lang. Hinuli ka na umaga, inilipad ka na ng gabi. Mga kababayan, ganyan po katindi ang ginawa po nilang harassment sa dating Pangulong Duterte. Samantalang ang Pangulo natin, paisi-isi lang. Proud na proud pa sa kanya achievement. Achievement niya po na maipakulong sa The Hague ang Pangulong Duterte. Yan po ang achievement po ng Pangulong Marcos, mga kababayan, na binigay po sa atin ng 3 taon. Isa po yan sa ginawa niya, pagpapakulong, pagpapaaresto, kasama ang Interpol, kasama ang ICC, mga kababayan, na madala ito sa The Hague, ang dating Pangulong Duterte, at ang achievement niya po na napakalaganap na korupsyon ayon sa Vice President, at syempre po, achievement po ang sobra-sobrang pamumulitika sa mga Duterte. Kaya po hindi po malayo yan, mga kababayan. Nakita niyo po, kunwari, simpatsya ang ate. May simpatsya at naaawa ang ate. Pero ang tanong, may nangyari po ba sa simpatsya at awa at naaawa ang ate? Meron po ba? Wala. Wala pong kalatoy-latoy at wala pong kadating-dating, mga kababayan. At wala pong katulong-tulong, mga kababayan, ang pahayag ng Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Dahil isa po siya sa nambudol at nag-scam sa Vice President Sara Duterte. At yan po ay planado. Napaka-planado po yan, mga kababayan. Di ba? Talagang pinagplanuhan po nila na napakabilis po nilang arestuhin, mga kababayan. At hindi naman po natutulog yung nasa itaas. Hindi po tulog yan, mga kababayan. May panapanahon po yan. Panahon po nila ngayon. At yan naman po mga ganyan ang ginagawa po na kasamaan ay hindi naman po nagtatagumpay yan ng pangmatagalan, mga kababayan. Lalo-lalo kung hindi malinis ang iyong budhe at hindi malinis ang iyong panunungkulan, ay meron pong balik yan. Meron po balik. Di po ba? Yan po ay may pagdurusa po yan, mga kababayan, yung ginawa. Yung ginawa po ng pamilya Duterte sa pamilya nila, napakatindi po. Ang isinukli po, mga kababayan, ay ganito lang. Kaya nakita po natin nakita po natin ang pangyayari, 3 taon, pamumulitika. Tapos bigla ka lang ganyan lang, walang kasimpa-simpatsya, walang sympathy na makikita sa Pangulong Marcos dito sa tumulong sa kanya. Mga kababayan, tinulungan siya at talagang grabe po yan. Grabe niya pong pasalamatan nung araw yan, nung panahon na siya ay hindi pa Pangulo. Grabe po niyang ipurihin at iyakyat sa bangko at talagang halos na lang talagang sambahin niya sa papuri ang dating Pangulong Duterte. Pero nung siya na ay humawak ng kapangyarihan, iba pala. Mga kabayan, ganyan po pala
At ang tinatawag po dyan ng mga loyalists ay napakabait na Pangulo. Sobra daw po bait niyan. Hindi raw po yan palamura. Pero pagdating po, mga katambay, sa ginagawa at trabaho naman po na nakikita natin, ay wala po palang awa. Hindi po pala maawa. Wala po pala sa kanya yon. Merong isang dating Pangulo, sa kanyang edad at may kasakit pa at may karamdaman, wala siyang pakialam doon. Parang ang nangyayari at nakikita ng Pilipino, parang komunista yata ang pag-uugali. Walang awa, mga kabayan. Wala na sinisino. Ay yung nakatulong sa'yo ng napakalaki, lalong-lalo anak, wala po yun. Wala na po sa kanya yon. Yan, ganun po sila tumanaw ng utang na loob, mga kabayan. Kaya nakakalungkot lang po. Kapati po ang Senadora Amy Marcos at nakikita po natin na talagang parang nasasaktan siya at hindi makapaniwala, mga kababayan. Pero yung ba totoo po ba yun? Ganun po ba talaga na nasasaktan siya? Kung talagang nasasaktan ng Senadora Amy Marcos, gumawa na siya ng paraan. Napakadaling solusyonan ang problema. Huwag na kayong mamulitika. Meron na kayong termino. Yung 6 na taon, okay na yung bilang Pangulo. Di ba? Kung ang tao na, intindihin nyo. Tao na. Kung talagang magugustuhan tayo, kung magugustuhan tayo ng Pilipino, Pilipino ang magboboto sa atin. Di po ba? Kaya nga po ang nakikita po natin, mga kabayan, talagang may kaplastikan po ang Pangulong Marcos. Plastic po. Bakit po? Komento ko po. Ibang-iba po. Ibang-iba po siya nung panahon na hindi siya presidente. Pero nung naging presidente, doon na po lumabas ang tunay kung sino siya. Kung sino ba talaga siya, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ng mga panahon na kailangan niya pong mangampanya at kailangan niya po ang mga Duterte, mga kabayan, para po siya'y manalo ng pagiging presidente, mga kabayan. Kailangan niya Kaya kailangan niya magsipsip, mga kabayan. Pero tingnan natin ang kanya sinasabi. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray na talagang noong hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya roon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yon. At panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun ang malasakit. Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Taga Davao, Mindanao, at dinasal kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng pulugi. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pero pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa tambay. Nakita niyo po, mga tambay, ibang klase po. Tumanaw ng utang na loob ang pamilya pong ito. Pamilya Marcos, pamilya Romualdez. Nung mga panahon na kailangan nila magpalakas, magpabango sa tao, grabe po ang papuri nila sa mga Duterte. Pero ngayon po, nung magkaroon na po sila ng kapangyarihan, ano po ang iginanti nila sa pamilya Duterte? Impeachment at ipakulong, dalhin sa The Hague, Netherlands. Yan po. Ganyan pong klase. At nakita nyo po, nag-report pa sa mga Pilipino kung paano po kinuha at hinuli ang dating Pangulong Duterte. At masaya pa ang aura. Masaya pa. Wala tayong nakitang kalungkutan na dating presidente, mga kababayan, ay ipadala mo ron samantalang umiiral ang ating justice system. Wala silang isinampang kaso sa ating hukuman. Ibang klase. At yung ICC ay hindi na tayo miyembro. Wala na silang jurisdiction sa ating bansa. Pero hindi po umiral yon, mga tambay.
pagdating po sa bago binagoong Pilipinas, ang lahat po ay imposible na, hindi na imposible sa kanila. Dahil sila po ang batas, sila po ang makapangyarihan, at para po yatang umiiral na ngayon ang martial law po pagdating sa mga Duterte. Martial law na ang pinaiiral yata, mga kababayan. Nakakalungkot lang. Yan po. Kaya po ngayon, sa nakikita po natin mga kababayan, di ba halalan? Darating halalan. Nakita nyo po ngayon ang nangyari. Di ba? Ano po nangyari ngayon? Napakadali po nilang gawan ng masama aksyon ang dating Pangulong Duterte. Hindi po sila papayag hanggang hindi po ito nakukuha ng ICC. Sa tingin nyo, papayag silang matalo sa halalan? Mga kababayan, ito nga lang. Sa politika lang ito. Para pabagsakin mo ang mga Duterte, ginagawan mo ng aksyon, impeachment sa Vice President. Tapos, yung tatay na napakalakas, minamahal ng sambayan ng Pilipino, majority ng Pilipino, nasa kanya ang tiwala sa dating Pangulong Duterte. Pinadala mo sa The Hague, sa Netherlands, mga tamay. Pumayag ka, kahit wala na tayong jurisdiction dyan sa ICC. Pumayag ka pa rin bilang Pangulo. Pinag-obra mo pa rin. Pumayag ka sa gusto ng Interpol. Hindi, dahil nga po sa sobrang pamumulitika at sobrang ganid, swapang di umano sa kapangyarihan, mga kabayan. Siyempre, kasama na po ang pera dahil pantakip po ito sa korupsyon na ginagawa po nilang korupsyon, talamak na korupsyon ayon sa Vice President. Ito po yon para mapagtakpan. Sana po hindi po matulog ang Korte Suprema. Ilabas po ng Korte Suprema lalo ang mga korupsyong issue na pinag-uusapan na po sa Korte Suprema. Sana po ilabas po at makasuhan po dyan ng pandarambong at talagang yan po ay pagnanakaw sa kabanang yaman. Yung ginawa po nilang paglipat ng pera ng PhilHealth at yung paggawa po nila ng budget natin, ng 2025 national budget, na napakaraming perang involved dyan. Sana po, yan po ang sanang tutukan at magbigay po ng fair justice ang Korte Suprema. At syempre po, yung halalan, isingit na po natin mga kababayan. Ano po, yung sinasabi ko nga po mga kababayan, dito nagawa nila ng paraan, hindi umiral ang justice para hindi umiral ang fair justice dito kay dating Pangulong Duterte. Napakabilis po nilang nakuha. Paano na ang halalan, mga kababayan? Lahat po ng hadlang sa kanilang ambisyon, sa kanilang mga pangarap para manatili sa kapangyarihan, di umano? Sa tingin nyo, papayag yan na hindi manalo? Mga kababayan, hindi po ba? Di ba? Papayag sila dahil nga sobra silang humawak na kapangyarihan na parang ayaw na mawala sa kanila. Sa tingin nyo, papayag ang administrasyon ng binagoong Pilipinas na hindi sila manalo sa halalan? Sige nga. Di po ba? Hindi papayag. Hindi na nga sila pumapayag dito sa politika dahil napakalakas ng mga Duterte. Hindi na nga sila pumapayag na ang mga Duterte hayaan lang nila na dumating ang 2028 at magkaalaman kung sino mananalo. Di po ba? Hindi na nga sila pumapayag dyan dahil alam nilang talo sila. Di po ba? Doon pa lang makikita mo. Doon sa pagdating sa politika, hindi sila papayag na matalo. Mula nung mabalik sila sa kapangyarihan, hindi na po yata sila papayag na matalo. Lahat po ay gagawin nilang pamamaraan. Isa po itong ginawa po nilang pamamaraan para mapagtakpan lahat ang issue nila sa korupsyon, kasama ang institusyon ng Kongreso at Kamara. Ito po, kasama na po ito sa pamumulitika, pantakip sa mga korupsyon sinasabi ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte na puro istapa ang ginawa sa pera natin. Ito na yon. Kasama na rin po ang pagpapabagsak sa mga Duterte. At syempre, kasama na rin po dyan ang darating na halalan, mga kabayan. At isa pa, ang nakikita ko po dyan, komento ko, kung tayo naman po ay mag-aaklas, at talagang ang taong bayan ay magpi-people power, isa rin pong senaryo na pwede nilang gawin dyan. Sinasabi ko po, inuulit ko,
napakadali na po nilang magdeklara ng martial law. Dahil nakita naman po natin sa sitwasyon po ngayon ng binagoong Pilipinas, wala na pong batas. Sila na po ang batas. Pagkakalaban nila, talagang yung batas ay nasa kamay nila pagkalaban nila. Pwede nilang gawan lahat. Lahat ng pwedeng ipanggipit ay gagawin po nila pagkakalaban nila. Kaya nga po hindi umiiral ang batas. Walang fair justice. Kung yung dating Pangulong Duterte hindi nakakuha ng fair justice sa binagoong Pilipinas, tayo pa kaya? Tayo pa. Lalo na tayo pa mga vlogger na hindi gawa ng masama. Kung yung dating Pangulong Duterte nagawa ng ganyan, tayo pang mga vlogger ang hindi nila gawa, napakadali na po nila. Titirisin lang tayo niyan. Napakadali po nila tayong aksyonan. Dahil kontrolado po lahat nila, pati ang kapulisan. Pati po ang kapulisan yata at kasundaluhan ay napapaikot yata nila sa panahon po ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya yan po ang napala. Yan po ang napala natin sa sinasabi ng Vice President na siya ay nabudol at na-scam. At yan din po ang napala ng mga Pilipino, mga kababayan. Ganyan po, nakita po natin, statement ng Pangulo. Parang walang nangyari, masaya pa siya. Yung nakatulong sa kanya na dating Pangulo at nakatulong na Vice President, parang wala na, mga katambay. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob talaga. Ibang klaseng politika yan. Ibang klaseng politiko yan, mga kabayan. Talagang history na po yan. History na po ng bansa yan. Na ganyang klase, meron tayong ganyang klaseng Pangulo. Napakaraming issue ng korupsyon, issue ng droga, mga kabayan. Issue ng mga proyektong bumabagsak, issue ng mga inaanod ng tubig ng mga proyekto at walang mga programa na pagkikita. Dinala lang tayo sa napakalaking utang at napakaraming perang hindi maipaliwanag kung saan napupunta. Mga kababayan, nakakalungkot. Kaya yan po ang isa pang nakakalungkot, yung sinasabi ko. Yung darating na botohan, nagawa na nila yan sa Vice President na nagipitin, nagawa na nila sa dating presidente na tanggalin sa bansang Pilipinas at dalhin na sa Netherlands, sa The Hague. Hindi ba nila magagawa na kontrolin ang botohan para hindi sila matalo? Kaya nilang gawin lahat, mga kabayan. Dahil nakontrol nila lahat ngayon ang sitwasyon. Kontrolado po nila ngayon. Pati po ang ating kapulisan yata at kasundaluhan. Nakontrol po. Gamit po ang pera ng taong bayan. Gamit po ang pera ng taong bayan, mga kabayan, nitong administrasyon na ito. Dahil sa kanilang kapangyarihan at syempre ayaw nang mawala ang kapangyarihan sa kanila. Ibang klase po, mga kabayan. Pero may awa pa rin po. May awa pa rin po ang Diyos, mga kabayan. Hindi naman po natutulog ang Diyos. May awa po yan. At hindi naman po ipahintulot ng Panginoon na maghari po ang kasamaan, mga kabayan. Hindi po maghahari ng napakatagal yan, mga katambay. Ang masasama, kailanman ay hindi maghahari ng napakatagal, mga kababayan. Hindi po ipahihintulot yan, mga kababayan. At syempre po, nakakalungkot po at nakakaawa kay dating Pangulong Duterte kasi hindi po siya nabigyan ng tamang proseso ng batas. At syempre, nakakalungkot, ipadala mo sa ibang bansa sa kabila ng kanyang edad, samantalang yung nangyari kay Erap, nanatili siya sa bansang Pilipinas. Yung nangyari kay Gloria, nanatili siya sa bansang Pilipinas. Pero dito sa dating Pangulong Duterte, ibang klase. Hindi ka man lang nilitis sa bansa mo dahil sa sobrang pamumulitika sa'yo, dahil napakalakas mong politiko. Yung demolition job ang umiral, mga tambay. Dahil sa sobrang lakas napakalakas kasi ng mga Duterte. Napakahirap talunin kasi, lalo ang Vice President sa panahon natin ngayon. Kaya po, ang nakakalungkot pa, mga kabayan, nagawa na nila yan sa dating Pangulong Duterte, ay magagawa rin po nila yan sa Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Sana po maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President at ang pamilya Duterte. Napakatindi po ang pinagdadaanan nila ngayon. Napakalungkot at napaka-stressful po ang binigay po sa kanila na utang na loob ng pamilya Marcos sa pangunguna po ng presidente ng bansa na si President Marcos Jr. Ganyan po ang binigay nilang
pagtanaw ng utang na loob. Talagang hindi makakalimutan po ng taong bayan at hindi po makakalimutan ng mga Duterte ang pagtanaw ng utang na loob ng mga Marcos, mga kabayan. Kasama po ang Senadora Amy Marcos. Ganyan po ang napala ng Pilipino, napala ng pamilya Duterte. Isama na lang po natin sa prayer, sa panalangin, ang pag-iingat, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte dahil po may sakit na po siya, may karamdaman na po siya. Talagang yung sa kanyang edad ay talagang napakahirap po dahil una-una binigyan po siya ng napakalaking stressful na sa kabila ng yung edad ay na malayo ka pa sa pamilya mo, may sakit ka pa. Yan po ang malaking problema po, mga kabayan. Wag naman po sana magkaproblema ang dating Pangulong Duterte sa kanyang kalusugan. Yan po ay maisusumpa po yan. Maisusumpa po ng taong bayan ang gobyerno po ng binagoong Pilipinas pag may nangyari pong masama sa dating Pangulong Duterte. Hindi po mapapatawad ng taong bayan yan. Maisusumpa po yan. Sa edad po ng ganung edad, isang magaling na presidente, ginawan mo ng ganon, never kang mapatawad ng mga Pilipino sa ginawa mong yan. Sa panahon ngayon, kontrolado mo ang kapangyarihan, kontrolado mo ang batas, pero darating ang panahon, pag wala ka na sa kapangyarihan, doon mo malalaman ang galit ng Pilipino, mga kababayan. Kasi ngayon, kontrolado mo ang kapangyarihan. Lahat ng lumalaban sa inyo, binibigyan nyo yata ng problema. Kaya, panapanahon lang yan. May panahon pong darating para sa kanila, mga kababayan. Maraming salamat po. At wag po nating tigilan, siyempre po, ang dasal, panalangin, na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ingatan nawa po siya. Maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, panalangin po sa dating Pangulong Duterte na maingatan po siya sa kanyang katandaan, mailayo po siya sa kapahamakan, syempre po, at ingatan po ang kanyang kalusugan. At sana po, makita po natin muli ang dating Pangulong Duterte. Makabalik po sana siya sa lalong mabilis sa Pilipinas, mga kababayan. Sana po, loobin. Maraming salamat po, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.